Salita na naman ng magaling na spokesperson ng Philippine Coast Guard na si Jay Tariela. Alam niyo, ang pagkakasabi niya is ganito. Kapag ikaw raw is kumakampi, parang kumakampi o dinidependihan mo ang China, is may consider ka na nagtataksil. Wow. Mr. Jay Tariela, big word. Ha? Kasi laki ng ilong mo. Hindi ba kami pwedeng magbigay ng opinion namin bilang, alam niyo na, taxpayer? Hindi mo naisip kami nagpapasweldo sa'yo, ha? Mr. Jay Tariela. Ha? Saksak mo dyan sa kukote mo. Naisustansya ng utak mo, kinain na ng ilong mo. Sana maisip mo na may karapatan kami magsalita kung ano gusto namin sabihin. Kami ang nagpapasweldo sa inyo at sa'yo. Ha? At kaya kami nagsasalita ng ganito is meron kami nakikita hindi na maganda sa gobyerno. Ha? Mr. Jay Tariela, sana maisip mo yan, ha? Kung tutusin, ikaw yung mayabang. Ikaw dapat yung ikaw dapat yung ng nagtataksil o treason sa Pilipinas. Alam mo kung bakit? Ikaw nga pagmumulan sana ng gera eh. Isipin mo, kung ikaw ba naman may pinag-aralan, gawin mo ba namang katatawan yung mukha ni Xi Jinping? Sige nga, kung nasa matino kang pag-iisip, para sa iyo, Mr. Jay Tariela, kapag nagbibigay ng opinyon o saloobin ng isang individual regarding sa China, is itinuturing mo ng pagtataksil. Ito ay paliwanag mo. Paano kita tatawagin doon sa sinasabi ni Congressman Zubiri? Ikaw magpaliwanag kung ano dapat itawag namin sa iyo na iupa ka. We also gave them funds for missile systems. We also give the Coast Guard ships. As a matter of fact, we put 2.4 billion to the Coast Guard. I'm just hoping, and I hope they're listening now, my dear friend Jay Tariela, together with the NSA, I think they're here, together with the government agencies that are listening. Sana po napunta yung pondo na ibigay po namin sa inyo. Sana po na ibili po nyo ng mga gamit. Nalaman ko po, bago lang itong budget hearing, na yung binigay po ng Senado sa ating Coast Guard na 2.4 billion para ibili po ng barko, hanggang ngayon hindi pa ginagamit, hindi pa na-obligate. Mr. President, baka mawala na po yan, baka mabalik po yan sa National Treasury. Sayang naman yung napakahirap maghanap ng pondo para sa programa, para sa modernization. Hanggang ngayon, Mr. President, bawang-awa po, walang nangyari hanggang ngayon ay hindi pa nabibili. Kaya kawawa naman po yung ating mga kawani, yung ating Coast Guard, yung ating Navy. Hanggang sigaw na lang po sila. At this point in time, nagcaricature na nga. Kasi hindi natin binibigyan ng tamang equipment, hindi natin binibigyan ng tamang bala. Nandiyan na po ang pondo. I'm just giving as an example, yung sa Coast Guard. Bakit hindi pa nila binibili ng barko or offshore patrol ships for our Philippine Coast Guard? Let's put our money where our mouth is. We should stop just constantly debating about what we should do and put our action to our plans. That's why it's called a plan of action. So narinig mo naman siguro yung sinabi ni Zubiri. Ngayon, ano dapat namin itawag sa iyo? Na binigyan ng pondo na 2.4 billion para sa development ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy na hanggang ngayon hindi naman binibili. Ha? Nasaan yung pondo? Nasaan yung pondo, Mr. Jay Tariela? Nasaan yung pondo? Kung magsalita ka kasi minsan wala ka rin sa issue. Pa-interview ka ng pa-interview eh. Hindi mo naman dapat gawain yan. DFA dapat gumagawa niyan. Kung talaga ikaw pagmumula ng away eh. Bago ka magsalita, isure mo sa sarili mo na wala kang baho. 2.4 billion? Nasaan na? Mismo si Zubiri na, hinahanap daw. Pero wala naman development sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy. Diba? Ano dapat namin tawag sa'yo? Sige. Yung mga nagsasalita ng opinion regarding sa China is tinatawag mo na nagtataksil. Para sa'yo. Ngayon, yung usapin na yan sa 2.4 billion, ano dapat itawag ko sa'yo? Diba?